Hello guys, hello mga classmate, hello mga ka-anxiety. Naisipan kong gumawa muli ng maikling video. Ito, kaka-out ko lang galing sa trabaho. Nandito pa rin ako sa trabaho sa may rooftop. So, nais ko lang kayong bigyan ng kaunting tips. At ikwento ko na rin yung nangyari sa akin, yung takot ko sa pagkain dati. Ikwento ko na rin sa inyo, no? Kasi po dumating po sa point na na natakot ako sa mga pagkain. Kasi every time na feel ko every time na napaparami ako ng kain, feel ko high blood na ako. Gawa ng mga symptoms sa ulo tapos sa batok. So, ang maling naitanim ko agad sa isipan ko ay yung high blood na yata ako. Kasi every time na kumakain ako ng marami is nahihilo ako at bumibigat yung batok ko. So ayan na yung naipapasok ko sa aking utak, which is maling-mali. So para sa akin daan talaga kayo sa cycle na yung mag-iisip kayo na ganun, tapos mag-iisip kayo na high blood kayo, and then darating din yung time na marirealize nyo na hindi pala yun yung tinakot lang pala ako ni anxiety. Kala ko high blood na ako, hindi naman pala. Darating sa point na marirealize nyo yan. So ang pinaka-advice ko lang po, kapag dumating na yung point na, kapag dumating na yung time na malakas na yung loob nyo, na wala na kayong takot sa mga kinakain nyo, huwag nyo isipin na high blood kayo. Ang pinaka-advice ko po nun is kain lang kayo ng kain, kahit pa unti-unti, as long as na kumakain kayo. Kasi dumating po sa point na akala ko nalipasan po ako ng gutom, and then akala ko is symptoms lang ni anxiety. Nahihilo na ako, tapos nalalambot ako, nanginginig, nalalambot yung buong katawan ko. Naka-duty ako nun tuwing hapon. Nagtataka ako bakit tuwing hapon is nalalambot ako. So akala ko si anxiety umaatake lang, sinusumpong lang ako. Yung pala, ang pinaka main reason pala is nalipasan ako ng gutom. Tapos sumabay din si anxiety. Sumabay din yung sumpong ni anxiety. So nalipasan ka ng gutom, tapos sumabay yung sumpong ni anxiety. So nadoble. Kaya medyo nanghihina ka, na nalalambot ka, tapos nahilo ka pa. Pagkatapos nun, ang ginawa ko talaga, hindi ko na sinunod yung routine ko na nagpapalipas ng gutom. Ginagawa ko, kain ako ng kain, may merienda ako sa hapon. And then pagkatapos nun, gumanda yung pakiramdam ko. And then naging ko na, habis ko na ngayon yung hindi ako nagpapalipas ng gutom. Tapos wala akong takot sa kinakain ko. Kahit ano pa yan. Pero nandun pa rin yung pag-iingat ko na umiiwas ako sa cholesterol. Ganyan, more on gulay ako, tapos counting rice. Sa gabi, napaparami ako ng rice. So yun lang yung pinaka-advice ko sa inyo, Basta yung mga symptoms na yan, dala lang ng anxiety yan. Yung feeling mo high blood ka, mabigat po talaga sa ulo sadyang napakabigat tsaka matagal mawala. Yung kala mo may vertigo ka na, tapos hindi mawala-walang bigat ng ulo, nandyan na yan. So ang pinaka dapat mong gawin talaga dyan, i-accept yan. Ganyan po talaga yung buhay. May anxiety araw-araw, i-accept mo yan. And then kapag na-accept mo naman yun magsasawa din siya. Dun siya unti-unting bibitaw talaga. Kapag baliwala na siya sa'yo, hindi mo na siya pinapansin, hindi na siya yung nagraraning sa utak mo, dun naman siya unti-unting bibitaw. Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Ganyan lang po talaga si anxiety disorder. Sadyang mapanling lang. Alam niya lang gawin talaga, takutin tayo. Napakarami sintomas. Sa umpisa talaga matatakot po kayo, katulad ko. Takot din ako nung una. Hindi po ako yung kaya po ako gumaling dahil matapang ako. Hindi po. Mahina rin po yung loob ko nung una. Talagang dumating din sa point na talaga pinadapa ako. Yung ultimo magpapaaraw lang ako, takot na po ako, nahihilo na po ako. Dumaan ako sa point na ganyan. Tapos dumating din ako sa point na
takot mag CR, takot maligo, yan, dumating din sa point. Dumating sa point po na ano eh, na ano ba to, tawag dito, gusto ko lagi ako may kasama, ganun, basta takot na takot ako. Dumating yung point na yan, yung mga yan. So pare-parehas tayo ng sinapit. Sadyang nagkaroon din tayo ng trauma. Ako, ultimate sumakay ng tricycle, motor. Natakot po ako. Kaya laking pasalamat ko talaga sa mahal na Panginoon. Siya lang po talaga nagpagaling sa akin. At pinatunayan ko rin sa Kanya na naniwala at nagtiwala ako sa Kanya na pagagalingin niya ako. At hindi naman ako binigo ni Lord. Kaya ako para sa inyo, talagang tapangan nyo lang, lakasan nyo lang yung loob nyo. Kapit lang sa mahal na Panginoon. Lagi tayo magdadasal, baguhin nyo na yung mga dating gawin nyo. Yung mga dati nyong ginagawa is baguhin nyo na. Kung makasalanan kayo dati, baguhin nyo na. Dahil isa yan sa susi para gumaling kayo sa anxiety. And then acceptance. At yung mga kinakatakutan nyo, kailangan harapin nyo yan. Paunti-unti harapin nyo yung kinakatakutan nyo, kasi po kapag nag-stay ka lang sa bahay, matagal mong ma-overcome si anxiety. Kasi once na may isa kang kinakatakutan tapos di mo hinarap yun, patuloy ka niyang tatakutin at lilinlangin ng anxiety disorder. So magtiwala kayo, lagi naman tayong ginagabayan ni Lord sa lahat ng oras. Lagi siya nakagabay. Isang patunay po niyan na lagi niya tayong ginagabayan. Niligtas niya tayo sa panic attack, di ba? Ilang ulit niya tayong niligtas sa panic attack. Nung hindi ka pa nakakakilala sa Kanya, niligtas ka na niya sa panic attack. Hindi ka pa nakakakilala sa Kanya noon, makasalanan ka pa noon. Ngayon pa kaya na nakilala mo siya, na naintindihan mo ang lahat-lahat, na siya ang pinakamakapangyarihan, siya yung tagapagligtas. Ngayon pa kaya na nakilala mo siya, hindi ka ba niya gagabayan? Siyempre, naninirahan na siya sa ating katawan, sa ating puso't isipan. Lagi siyang nakagabay sa atin. So, madunong ang Panginoon, marunong ang Panginoon, mabait ang Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. As long as na manampalataya lang tayo, pakita natin sa Kanya yung tapang natin, dahil pagsubok lamang ang lahat. Katulad ko, pinagdaanan ko sa anxiety disorder. Masasabi kong napakabait ng mahal na Panginoon. Kasi kung di niya ako mahal, matagal na akong wala ngayon sa mundo. Matagal na akong bumigay sa panic attack kung di niya ako mahal. Kung di niya tayo mahal, matagal na akong bumigay sa panic attack. Wala na ako sa mundong ito kung di dahil sa Kanya. So wag kayo mawawalan ng pag-asa, wag kayo na mawawalan ng tiwala sa mahal na Panginoon. Nandyan lamang siya, lagi nakagabay sa atin. Yun po kasi yung pinakasusi sa pagaling kay anxiety disorder. Dahil yung mga psychiatrist na yan, counseling po yan. Although maliliwanagan ka kahit konti sa mga counseling nila, pero iba pa rin kapag sa dakilang manggagamot ka rumekta, sa mahal na Panginoon ka rumekta, iba pa rin. Dahil limitado ang powers ng mga doktor. Marami silang sakit na hindi kayang pagalingin. Pero kay Lord ka rumekta, baliwala lahat yan. Napakasisiw sa mahal na Panginoon yan. Kay Lord ka rumekta. Hindi ko sinasabi, hindi ako against sa mga doktor, no? Hindi ako against sa mga psychiatry. Ang sinasabi ko lang, rumekta ka na sa pinakamagaling, sa mahal na Panginoon syempre. Rumekta ka na doon, kaysa rirekta ka pa sa kanila. Hindi ako against sa mga doktor at psychiatry. Hindi po ako against. Ang sinasabi ko lang is matuto tayong mas kumilala sa mahal na Panginoon. Matuto tayong lumapit kaysa sa iba. Walang requirements ang paglapit sa mahal na Panginoon. Basta iiyak mo lang lahat sa Kanya. Wala pong requirements ito. Hindi mo kailangan magdala ng pera, hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan mag-present ng ID or etc. Wala pong requirements sa paglapit sa mahal na Panginoon. As long as nalalapit ka sa Kanya ng taos puso, iyak mo sa Kanya lahat, pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. Yun po ang susi sa paggaling kay anxiety disorder.
Kaakibat nito, syempre, kailangan mo patunayan sa mahal na Panginoon ang iyong tapang, ang iyong lakas ng loob. Patunayan mo sa Kanya yung faith mo na hindi ka natatakot sa anumang panlilin lang ng anxiety disorder. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Maraming salamat guys sa pagsuporta nyo sa ating channel. Patuloy nyo pong suportahan ang ating channel. Nang sa ganun marami pa tayong matulungang kapwa nagsasuffer ng anxiety disorder. So, napakahirap po talaga magsuffer ng ganitong sakit. Dahil subok po. Mabuti na lang nandyan ang mahal na Panginoon. Napakabait ng mahal na Panginoon. Yun lamang guys. Maraming salamat. See you on next video. Yan, papasilip ko lang sa inyo itong overlooking dito. Yan po, overlooking po yan. Dito po tayo, yan, kitang-kita po yan dyan sa BGC Taguig. Yan po. Ano, medyo traffic ngayon. Ayan, dun sa kabila maraming building, kaya lang medyo malayo na. Yan. Yan, BGC Taguig po yan. Yan. Yan, BGC Taguig. Kabila medyo maganda yung view bukas tayo sa kabila, sa kabilang view. Maganda. Thank you guys.